Mr. Chair, salamat. Last na po ito. So, inaanap ko po talaga yung vlog ko na yon kung tungkol saan. So, nakita ko na po, October 21 pa po pala yon, 2024. May post kasi si Honorable Congressman Marcoleta, ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga. Taga-Naga po kasi ako. Nakipagkita siya kay former Vice President BP Leni. So, ang post ni Honorable Congressman Marcoleta, na yun yung mark ng pagiging statesman. Kasi siya, hindi siya kay Duterte, kay Marcos, kay Leni, para sa kanya unity. So yung topic ko, huwag padadala sa pakulo at panlilinlang ni Anong Marcoleta. panlilinlang doon? Yun nga po, explain ko yung sinabi ko. Kasi opinion ko po ito, sabi ko... Oo nga, hindi panlilinlang yon. Nakipag-handshake ako. Kaya nga, ang sinabi ko, unity begins. Sabihin ko lang po yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panlilin lang ba yun? Mr. Chair, point of order lang po. Para What is the point of order? Point of order po hindi, yes. Dapat po, Mr. Chair, Okay. So, what is the point of order kasi you gave of time to Congressman Franz? attorney. Wait, I'm still speaking. Sorry. What's the point of order of Ms. Point Franz? of order po yung conduct nung palitan nila ng ng exchanges of words. So you have recognized po Attorney Ricky. So let him explain before our colleague Marcoleta. I understand. Yeah. Okay, I'll be letting para maging wait, okay. And please I understand address both of you, please address the chair para hindi po Yeah. nagsasagutan. All right. Thank you. So, we'll be letting Attorney Ricky to reply, and then I'll give a chance to Congressman Marcoleta also to ask you as well. Sige. Yes po, Attorney Mr. Ricky. Chair, thank you po. Ang sabi ko lang po, kasi kanina po, tinatanong ako tungkol dun sa vlog ko na yon. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief and casual meeting with former VP Leni. After my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political, how else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with the handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa BBBM, si Duterte, si Leni, si Sara. Ang reaksyon ko doon, sabi ko, wag tayong padadala dun sa pakulo na yon at panlilang kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marcoleta na ang mga paninindigan niya sa issue ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Yung po yung ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung yung intention ko doon. Mr. Chair, may I react? Yes, of course. Marcoleta, now you have the floor. Pinutol mo lang, attorney. Ang kasunod nun, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa ABS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Yes. Isipin mo, sasabihin mo sa akin, you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issue sa ABS-CBN? Yes po. What do you know about it? Mr. Chair. You can reply, Attorney Ricky, please. Mahaba po yung mga issues. Pero ang niresyo pong issues doon, maraming hindi binabayaran na tax ang ABS-CBN, may mga properties na in-acquire na illegal yung pagkaka-acquire, hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong niresyo yung issues nung pinasara yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. Chair, ano ang panliling lang doon? Ni hindi mo alam yung Philippine Depositary Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion through Big Dipper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos magbibintang ka na pakulo lang lahat ito, tako'y nanlilin lang. Ano ang binibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlilin lang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang humabyo ng opinion. Attorney ha, kung talagang attorney ka. Pero wag kang mag-chat-chat na ako'y nanlin lang ng mamamayang Pilipino. You want to reply, Attorney Ricky? Yes, Mr. Chair. Ayun, Okay, yun go po ahead. yung
Kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko, hindi po fake news kasi opinion ko po yun. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na opinion mo yun, pero chinarge mo ako na manlilin lang. Hindi ka ba magsasabi ng facts mo kung paano ako nanlinlang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Mr. Chair, abogado daw ito eh. Attorney, you want to answer back? Again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials, talagang open sila na punahin, i-criticize, medyo masakit minsan, pero yan yung pagkakaiba ng public official sa private citizen. Mr. Chair, hindi siya nagkikriticize eh. Sabi ko nga, binigyan kita ng halimbawa doon sa isang babaeng vlogger na sinabi niyang tanga ako at ikinahihiya ako ng lahat ng mga members ng INC. Pinatawad ko na siya ron eh. Masakit yun pero dahil meron siyang nakitang ganun. Pero ikaw sinabi mo eh, nanlin lang ako eh. Ngayon sinasabi mo, may opinion ka, nanlin lang. Wala kang masabi ngayon kung ano-anong ginawa ko para manlin lang ako ng Pilipino. Hindi ka abogado eh. Hindi opinion ito. Mr. Chair? Yes, sige. Okay na po siguro. Kasi marami pa sigurong pag-usapan. Ikaw ang manlilin lang. Okay. Thank you so much to both of you. We exhausted that issue and we let the both parties to say their piece. And that's the spirit of this committee, no? Para maging balanse po tayo and fair. I want him to apologize, Mr. Chair. Hindi. Kung abogado ka talaga. Sorry, Mr. Chair, I won't apologize. Opinion ko yon. With that, we'll dwell to the next issue, no. Ano na muna tayo sa interpellation. Balikan na lang natin mamaya issue yan. Kung ayaw niya mag-apologize, I think we cannot force him to say sorry about it. Mr. Chair, I move that he be cited for contempt. So there's a motion Peddling to, lies before this committee. So He cannot even answer simple questions kung paano ko nilinlang ang mga Pilipino. We cannot just let people, kahit na ba public figures tayo eh. I give him the chance. okay, 1 minute suspension. Hearing resume. Alright. The parliamentary status ng ating committee, there's a motion that was moved by Congressman Marcoleta to cite Attorney Ricky in contempt. Unfortunately, Congressman Rodante Marcoleta is not a member of any of this committee. So he cannot move any motion regarding this issue. I'm sorry, Congressman Marcoleta, because I've been informed that you are not a member of any of the committees. And according sa ating rules, hindi po pwedeng Mr. Chair, may I ask my friends in this committee who are well-intentioned enough, and I think they wanted also to protect not only the reputation of this committee, but I think in the interest of truth. with that, Mr. Chairman, siguro, Mr. Chairman, Co-Chair. Hello. Mr. Chair. While, sige, Congressman, Can we table this motion for the meantime and proceed with the interpellation? Yeah. I think we can go back to that motion later, By but others. I think we should discuss that thoroughly, since this will be a contempt order and it will be needing the approval of the members present. So it's already 3 p.m. and we have 11 interpellators. So that is my suggestion, Mr. Chair, with the indulgence of Congressman Marcoleta. The members here have been here since early this morning. So kung pwede, tumuloy na muna tayo sa interpellation, then we'll go back to your motion.
No. We cannot go back to the motion unless we will be able to talk to the other members to move for that motion. Then for the meantime, we'll Mr. be Chair, we asking. table the motion. We will table the motion, and for the meantime, we'll be asking Congressman Plato to proceed with the interpellation. So, Congressman Marcoleta, we'll be giving you a time to convince other members to move that motion. Huwag ng rally yung mga DDS dyan sa veterans at saka sa EDSA Shrine. 25 lang, 30 lang ang umattend. Sabi, dagsa ang mga supporters ni BP Sara. Ang nagrarally doon, 30 persons lang. Pero tingnan mo yung nanonood sa vlog ng vlogger na yon. 6,000 ang actual concurrent viewers. Wala akong ganong viewers, ganong kalaki na 6,000, 7,000. So, ano po yun? Trolls yun. At dahil pinapatronize yung mga vloggers na to, ginaganaan silang mag-vlog kasi nagmo-monetize sila. Hindi yun dahil sa binabayaran. Kumbaga kumikita po yung vlogging dahil doon sa ganun. So meron ba tayong Mr. Chair, meron ba tayong parang kasi meron din naka-file dito na parang against sa mga troll farms, no? Pwedeng pagtingnan siguro, no? Kung, Yes po, Mr. okay. So what about Sir Mark tsaka si Ma'am Malu. Apo. Mr. Chair, sa akin po medyo iba yung pananaw ko dito. Totoo, meron pong mga troll farms, meron talagang mga operator na ganun po yung ginagawa. Marami din po talaga yun. Pero sa case po ng DDS, marami din naman po sa kanila organic eh. Mga totoong kasi meron po ito po yung naging problema, Mr. Chair. Meron po tayong mga kababayan, naging pastime na po itong pakikipag-away sa kapwa Pilipino sa online. Parang pag may nakita sila na, inaaway si Duterte, pagtulungan natin to. Kumbaga, yun ang pastime nila, doon sila nalilibang na murahin si ganitong congressman, murahin si ganitong bastusin si presidente, pero lahat po yun online. Pero pag sa personal, hindi naman po sila bastos eh. Kung hindi naman po nila masasabi yun in person. Yung nga po, hindi nga po naka-attend yung karamihan po sa kanila dito. Pero yun po ang malungkot na nangyari sa kultura po natin. Dahil po, kumbaga itong culture of hatred sa online. Na marami pong Pilipino, si Mark, hindi ko gusto sinasabi nito, sasabihan ko to ng mga masasakit na salita. Parang ganun po sila nagiging masaya eh. At hindi po ito mga bayaran, hindi po ito mga computer, mga totoong Pilipino po ito. Na kapag kaharap mo naman in person, hindi ka naman magawang mamura. Talagang pag sa online lang, siguro yung trip nila. So, ang ibig sabihin nun, hayaan na lang, no? Pwede po Hayaan na lang natin yun. sa ibang mga Okay. Yun po palang gusto ko din sabihin, Mr. Chair. Yung like sa TikTok, pwede pong i-moderate yung mga comments, pwedeng isara. Tapos pwedeng i-approve lang kung ano yung gustong pumasok. Sa mga news outlets po, pwede din po nalang isara yung kanilang mga comment section sa mga Facebook posts. Para po hindi nag-aaway doon sa comment section nila yung mga Pilipino. Kasi po, ang nangyayari, doon po nagbabardagulan, nagkakasakitan, parang Sinasabi mo, Mr. Chair, sinasabi ni Mark na meron namang option na pwedeng tanggalin yung isara po yung comment section sa for different posts. Not necessarily na i-curtail din natin yung mga opinion. Tsaka malaking bagay din po yung mga react sa Facebook eh. Kasi po, naging way of bullying din yung haha-react. Kasi po wala namang iba-ibang klase ng reaction pag sa Instagram tsaka sa ibang mga platform eh. Pero sa Facebook, di ba, merong like, merong love, may laugh, merong care, may iba-ibang react. Yung pong hahariak ay nagagamit po pambubuli pag sa isang post. Kahit kunyari, seryoso po yung post ng ninyo o nung lalagyan at bubuhusan nila ng hahariak dahil kalabang kayo nung politiko na kasama po nila. So that becomes a form of bullying din po. So I'm not sure kung open si Facebook na bigyan ng option para alisin yung mga reacts, para like na lang lahat. Kasi pwede naman pong kunyari, yung post nyo, pwede ko namang i-share sa wall ko, tapos magsasalita ako ng contradicting, pero sa wall ko. Hindi po kailangang maging toxic dun po sa comment section. Thank you, Mr. Chair. So, meron po ba si Ma'am Malu? Mr. Chairman, Congresswoman, first, I think in the minimum, we need a code of ethics
whether you agree with what is in the Code of Ethics, at least it prescribes a certain behavior for those who would go on a social media page. Second, I think I would suggest to the legislators and the politicians here, Facebook, which is number one in the Philippines, can actually provide free pulse of the public. You just have to understand the principle of the crowd, the principle of herds. And when you listen, when you post something and you ask reaction from the public, that is free and unfiltered. It is how you receive those comments that may not be to your liking. A focus group discussion would probably cost 500,000. Posting a line or two on a proposal, a bill, and seeking the pulse of the public is free. So I guess what am I saying? It can work both ways. For so long as the virality and the engagement is organic, I don't think we need to restrict expression. But in the minimum, let's have a code of ethics. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you po. Ma'am, Thank you, Mr. Chair. Chair, pwede po magdagdag? Ay, Yes. yan po. Gusto ko din pong idagdag din, pansinin niyo po sa aming mga vloggers, kahit yung mga nasa likod, karamihan po sa amin hindi na po nag-political vlogging sa Facebook. Kasi po ang ginawa po ni Facebook over the last few years, binaba po niya yung algorithm for politics sa platform niya. So pag naglabas ako ng post ng video about politics, hindi po siya kinakalat ni Facebook. So ang nangyari po sa amin, dahil hindi na kinakalat yung videos namin sa Facebook, lumipat kami sa TikTok, lumipat kami sa YouTube. Ang punto ko po, may kapangyarihan po yung mga platforms para pakontiin yung algorithm, para pakontiin yung views pagdating sa politika, para po hindi ganun katoxic. Kaya yung Facebook po ngayon, hindi po siya ganun katoxic kasi binabaan po niya yung pong algorithm for political posts. Lumipat po sa TikTok po ngayon nagbabardagulan yung karamihan po ng mga kababayan po natin. Thank you, Mr. Chair. Alright. So, okay ka na, Congresswoman? Alright. So, we'll be asking our next interpellator, Congressman Dante Marcoleta. You have the floor now. And then after that will be Ma'am Geraldine. Maraming salamat, Mr. Chair. I'd like to ask any respondent present, Mr. Chair, if they can answer. Why did social media bloggers proliferate? Bakit po sila dumami? Mr. Chairman, if I may. Would you want to answer the Yes, sir. question? Anybody, Mr. Chair? You're raising your hand, ma'am. Yes, sir. Sige, go ahead. Bakit dumami? Because it is free. It's personalized. You hide behind the veneer of some lock their profile. So bakit dumami? It's the in thing, mabilis. Again, I go back to the 3 seconds rule. Hindi mo siya mahagilap. Pangatlo, dahil personalized, Filipinos are very personal. They're very private. But because of Facebook, you are able to immediately say something, post something, and if it virals or is shared, then to a certain degree na-discover mo yung kagandahan ng technology. It's just that, syempre meron ring side na ina-abuse. So sir, libre yun. Imagine you talking to your loved ones, free. TikTok created a different animal. But TikTok is very segmented. You want to talk with the youth, go TikTok. But you cannot carry, your messaging has to adjust to their level. You cannot be doing TikTok and talk about freedom or rights. You have to contextualize that. So, makikita nyo ho, ibang-iba. And the other thing that, it's not only Facebook, even IG, Filipinos are very visual.
So you take a picture na napaka-ordinaryo, they will not share. But you add color, you add culture, it becomes shareable. So these days, our world is becoming so small that you can actually send so many things and it becomes viral. So Is it also possible, Mr. Chair, that they can get more information, they can share more information through social media than they can get from the mainstream media? pwede yun, sir. May replacement factor kasi ang mainstream media takes a while to print. But ito, at the moment, you get to push what is happening, and That sometimes they do not trust mainstream media for information. meron study, sir, na ganyan. Yes, because Mr. Chair, ako po, biktima ko po na biktima rin ako ng dalawang broad seat na yan. Yung sinasabi ko po sa inyo kanina when we started, if you remember, last January 13, this year, there was a huge rally that happened. And I think this is something that we can agree on without debating with one another. It was a huge rally. In Metro Manila alone, the two broad states, I was referring to, estimated the crowd to be in the vicinity of 1.8 million participants. And there were 12 more sites across the nation. So the total, according to estimates, should not be less than 4 million people. Pag binasa po ninyo yung dalawang broad seats, Mr. Chair, on December 14, where the event is supposed to be reported, hindi man lang po ako na-mention eh. I was one of the speakers in that youth rally. Ang ating Senate President po was not there. Pero was given at least 2 paragraphs doon sa kanilang. Meron pong mga politicians na dumalo doon, although they were not invited. Pero na-mention po silang lahat. Ako po na nagsalita close to about 1 hour. Ni anino ko po hindi nabanggit eh. Mr. Chair, kahit na po sana yung sinabi, there was a politician we spoke there. We don't know him at all. Baka okay na sa akin yun eh. Not even an asterisk. Mr. Chair, tingnan po ninyo yung slogan ng dalawang broad seats. Balanced news. Fearless views. How can you balance that news? When one of the actors there, ako po yung nag-provide ng context. Bakit po takot na takot sila na banggitin na sa... Siguro, Mr. Chair, kung baka may litrato akong maliit doon, baka mamaya nilagnat po yung editor doon. Eh. Yung isa pang broad seat, truth shall prevail. Paano po? Nasaan po yung truth doon? Other politicians who just happened to be there, na-mention po lahat ang pangalan. Except me. So dito po, natitipon tayo ngayon para pag-usapan yung mga bagay-bagay na nai-report yung po talaga sobra. And I admit that. Kagaya po nung nangyari kanina ngayon. Yung iba naman po tama lang yung ginagawa nila, Mr. Chair, sapagkat they can criticize. Lalong-lalo na po doon sa mga public figures, public servants like us. Huwag po tayong balat sibuyas, sabi po ng jurisprudence. Meron pa nga pong doctrine of fair comment. Ito po ay nagawa dun sa Borjal versus CA. Nakapagka po yung isang pinag-uusapan relates to public interest. In public discourse, huwag po tayong masyadong manipis. Talagang meron po silang karapatang i-criticize tayo. Tama po yun. Maliwanag po na nakalagay sa ating saligang batas. Pinoproteksyon na ng free speech. At pagka po public issues po, public discourse talaga, may karapatan sila kahit vlogger sila, kaya mag-criticize. Meron lamang po talagang dapat na limit lamang
na dapat po yung mali siya ay wag namang pinakikiusap natin, wag naman nilang ilagay yon. Kanina po, napatunayan ko na po kanina na dahil ako po naglagay lang ng isang sa aming Facebook yata yon. Kinakamayan ko po ang ating former Vice President kasi nandun po ako sa Naga. Napansin namin nung bago kami umalis, malapit po pala yung opisina niya doon sa aming sinakyan. Ay naipasya namin na bisitahin din ang ating Vice President. Para sa akin po wala naman pong masama siguro. Naipaliwanag ko lamang doon na I was running as an independent. Talaga naman po. So if I associate myself even personally to our public figures, at sinabi ko nga po doon, I can relate myself even personally, and even unity can begin in a handshake. Bakit naman po kailangan mag-vlog siya na yun po ipakulo at panlilin lang? Ngayon, tinatanong ko po sa kanya kung ano yung panlilin lang doon. Doon, hindi na po yun na public discourse Sana man lang kung sinabi niya yung pagka-handshake, mali. Okay lang yun Kagaya po nung sinabi ko rin kanina na may nakitandem po sa akin isang senatorial aspirant. Hindi naman po ako yung gumawa ng billboard. Pinatawad ko na po yung female blogger na yun Kasi kasama po yun sa ating buhay bilang public servant. Yan po talaga ay protected ng ating saligang batas. Ang medyo masakit lamang po yung nagpapanggap na akala mo responsible sila. Abogado pang naturingan at nagtuturo pala. Pagkatapos patututsadahan ka ng huwag kayong maniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Wala naman po siyang maihayag na isang uri man lang na panlilin lang. Ayun na po yung nakakasakit. Nakakalin lang na po. Siya po yung nanlilin lang na, hindi po ako Naililigaw po niya yung marami. Ayoko po, Mr. Chair, na matapos tayo dito na parang kinakartel po ang rights ng mga vloggers. Hindi po, huwag natin gagawin yun. Sapagkat karapatan po nila na i-criticize tayo sa paraan na talagang kailangang mangyari yon. Pero wag silang magpapakasobra, kagaya po ng aking sinasabi kanina. At sabi niya, hindi siya mag-apologize sapagkat opinion niya. Pwede po bang mag-formulate ka ng opinion nang hindi mo naman kayang i-substantiate? Mag-charge ka ng isang tao na sasabihin mong nanlilin lang ng kapwa Pilipino at opinion mo pala yun? Yun po siguro yung dapat nating lamang nabigyan ng attention, Mr. Chair. Yung mga ganong klaseng mga pamamaraan ng pagkikriticize sa atin nang wala namang basihan. Pag may basihan po, yun po yung sinasabi ng doctrine of fair comment. Basta mayroong pinagbasihan po na kinakailangan kang makriticize. But if unity begins with a handshake, ay sasabihin niya pong panlilin lang. Talaga po, hindi naman tama yun Kaya po sa ngalan po ng mga vloggers na kailangan din po natin sila, lalo na ang kinukomment po nila yung governance. Okay lang po sa atin yun. Huwag po tayong magiging balat sibuyas, sabi po ng jurisprudence. Kami po ay hindi balat sibuyas pagdating doon. Ngunit, kailangan tayuan naman po nila paghaharap-harapan. Yung criticism po dapat merong basis. Kung wala pong basis, Mr. Chair, ay lalo pong napapahamak yung mga taong pinagsisilbihan nila. So, imbes na po sila yung makapag-inform, naililigaw po nila yung marami sa atin. Yun po siguro yung dapat nating bigyan ng Katulad po ng binanggit ko kanina, sana maitanong ko po kay Dr. Rachel Khan kung nandyan pa po siya. I think yung ating pong akadema umalis na siya yung nasa online. Kasi kanina po, Mr. Paalam Chair, kanina. dinistinguish po niya yung misinformation, disinformation, at saka malinformation. Yun pong Maybe you can add, misinformation. yung isa nating academe nandito pa ba yung academe natin sa sa UP? Kung nandyan po siguro, wala na po ba? Pa-excuse na rin Congressman Marcoleta. Yes, Mr. Chair, sinabi po sa misinformation, ito po ay karaniwan, nangyayari
sa pagkakamali at wala naman siyang intensyon na iligaw yung ating publiko. Yung isa po yung disinformation, ito sinabi niya ito yung deliberate. Ito yung manipulative. Dito po ay masasakop yung ginawa ng dalawang broadsheets. Deliberate po na ginawa nila eh. Manipulative sapagkat paano po nila ako naalis doon sa pangyayari noong January 13. Isa po ako sa nagsalita. Sana man lang may sinabi sila, meron pong isang taga-Congress ang nagsalita. Period. Okay na po sa akin yun. Pero totally po na obliterate po ako. Iyon po ay disinformation. Yun po ay hindi tama at nalilin lang po ang ating mga mamamayan. Lalo na po yung malinformation. Ito po ay nangaatake ng reputasyon. Ito po yung deepfake. Ito lamang po siguro yung inaatake natin. Pero po yung misinformation, nagkamali siya halimbawa, na-overlook po niya yung ibang mga bagay. Huwag po tayong masyadong mahigpit sa kanila. Pabayaan po natin sila sapagkat nakakatulong naman sila. Baka naman sa ating pagmamadali po, nagkakamali rin tayo. Hayaan natin silang i-criticize din nila tayo. Huwag lamang po yung talagang lantaran na po at deliberate. At kung tatanungin mo naman, wala naman po palang basihan kagaya po ng napatunayan ko sa hapong ito. Maraming salamat, Mr. Chair. Okay, thank you so much, Congressman Marcoleta. I was supposed to ask you something about that Supreme Court decision about the Balat Sibuyas issue. When was this promulgated? Ay, hindi pa tayo dapat magtanungan. Sa resource person pala. Don't you think it's high time that we have another jurisprudence? Because Matagal na to, Mr. Chair. Pero landmark ito eh. Oo nga, matagal Kasi yan. pagka hindi naman, siguro hanggang ngayon naman, relevant pa ito. Otherwise, the Supreme Court, Pero iba na kasi yung iba na kasi yung texture ng ating ng evolution ng meron din naman, technology. Yabut versus Office of the Ombudsman. Ang sabi niya, a public official, more especially an elected one, kagaya mo, Mr. Chair, should not be onion skin. Wala na, makapal na ang mukha natin. Kaya nga eh. Pero you're asking for jurisprudence, nandito po lang yun. Ito, recently ito kasi may ombudsman na tayo ngayon. But most likely, naging basis ng ombudsman was the jurisprudence of the Supreme Court of the onion skin. But I think kasi hindi naman yung skin natin ng yung damdamin natin eh. Ang problem yung damdamin ng mga nakapaligid sa atin, pamilya natin, anak natin. Sila yung tinatamaan dito eh. Di ba? I know that we should not. But well, sabagay, desisyon po yan ng kataas-atasang Korte Suprema, and we respect that. But I think with the evolution of the different technology, yung mabilis na evolution, I hope that the decision, mga jurisprudence natin, must also evolve. Yeah, so deepfake. So yeah, tama. So, pagbigyan naman po natin ang ating pong kasamahan,